tropa! Magandang araw! Salamat sa panonood. Nandito naman kayo sa video sa bago kong vlog. Ito na mga tropa, sa wakas, matutupad ko na yung pangako ko sa inyo na Photoshop tutorial. Basic tutorial lang ng paano, how to remove background sa pictures sa Photoshop. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Proceed na tayo sa intro para makapag-tutorial na tayo mga tropa. So, yun na. Bye! Kaya lang pala mga tropa. So, nandito ako ngayon sa kwarto ko. Flex ko lang yung bago kong wallpaper, di ba? Ganda. Kung ako napanood yung previous vlog ko, eto. Yan. Nakita niyo yung background. Color blue lang siya na pangit. So, ayan na yung bago kong background na sa wallpaper sa aking kwarto. So, yun na mga tropa. Punta na tayo sa Photoshop. Yun lang. Teka lang pala muna. Kung gusto nyo yung wallpaper na yan, nasa description yung link. Para pag pinindot nyo yung link, diretso na yun sa nagbilhan ko yan. Para pareho tayo mga tropa. So, yan lang. Pindutin nyo lang yung link mga tropa. So, Photoshop na tayo. Bye! So, mga tropa, nandito na tayo ngayon sa computer ko. Inopen ko na yung laptop. Ay, yung laptop tuloy. Inopen ko na yung Photoshop kasi medyo mahirap. Hindi pala medyo mahirap. Matagal mag-open ng Photoshop. Matagal mag-loading yung Photoshop. So, inopen ko na siya para at least mabilis lang tayo mag-open. So, para hindi sayang yung oras natin. So, ayan na. Andito na tayo sa Photoshop. Then, mag-open muna tayo ng blank na file. So, new. So, file new. Tapos, so, ayan. Yung width and height na 8.5 by 11. Ito yung letter size na bond paper. So, ako, transparent lang lagi yung pinipili ko. Or depende sa project na gagawin nyo. Transparent lang yung lagi kong pinipili kasi mas madali siyang i-transfer sa ibang file. Pag transparent siya, kunyari gusto nyo maging blue yung background nyo. So, pag transparent siya, pag paste nyo, automatic na yon. Kung blue yung napili nyo. So, hindi na madali siyang madali na siyang i-transfer sa ibang file. So, ayan, transparent. So, click OK lang yan. So, ayan. Tapos, syempre, ang topic natin is how to remove a background. So, yung how to remove a background, ituturo ko sa inyo is 10 ways on how to remove background. Tapos, may +1 pa tayo mga tropa. Pero hindi na siya sa Photoshop. So, tapusin nyo tong tutorial na to para malaman nyo kung ano yung +1. Okay? Ituturo ko kung ano yung site. Wala kayong Photoshop application. So, ituturo ko yung site, kung website, saan kayo pwedeng kumuha ng, saan kayo kakagawa na makakapag-erase kayo ng background kahit wala kayong Photoshop. So, tapusin nyo itong video na to. So, ito na mga tropa. So, open muna natin ngayon yung file. So, pag-click nyo yung file, o yan, open, tapos saan yung destination na gusto nyo. Tapos, ito, ang pipiliin natin. Si SpongeBob. Yan. Si SpongeBob ang pipiliin natin pang-edit. So, AEO. So, yan. So, una-una, number 1, na paano kayo makaka-erase ng background. Siyempre, una, so, pinutin nyo itong rectangular marquee tool. So, ayan. So, may iba-iba yan naman eh. Elliptical, single, yan. Pero, rectangular marquee tool ang piliin nyo. Tapos, highlight nyo lang yung design nyo. Then, Control-C. Control-C to copy. Then, paste nyo siya. So, yan. Pag paste nyo,
pagka newer version yung Photoshop na gamit nyo mga tropa, hindi na kailangan pindutin yung shift. Pwede na siya, Control T para mag-select yung pictures. Tapos, kung newer version yung Photoshop na gamit nyo, hindi na kailangan pindutin yung shift kasi yun yung yun yung bagong features ng Photoshop. So, akin kasi, hindi siya newer version. So, kailangan kong pindutin yung shift. Habang dinadrag ko, nire-resize ko yung pictures. Para saan yung pag-hold ng shift? So, pag-release nyo ng mouse, dapat nakapindot pa rin yung shift tapos saka nyo i-release pag na-release nyo na yung sa mouse. Bakit? Kasi para hindi mag-pixelate yung pictures. So, saka nyo pindutin yung enter. So, ang background pa rin ito ay white. So, unang way paano nyo ibubura yung background nyo is gamit kayo ng ito, yung parang cowboy na tali, yung mga ay, teka mga tropa, kaya pala nakaganto ko. Para kunyari, streamer ako. Hindi ako gamer, so streamer, tsaka. Yan lang, para lang magamit ko yung headphone. So anyway, yun na. So, right-click nyo to. So, may makita nyo lasso tool, polygon na lasso tool, and magnetic lasso tool. So, una ang gagamitin natin is lasso tool. So, pag lasso tool, kung ano, kunyari, ganyan. So, magpo-form siya na kahit kahit nag-begin lang kayo, ando natin. Ay, shucks, sorry. Kunya, dito kayo. Tapos, i-drag nyo lang pababa. Yan. Kunyari, yan. So, yan. Wala siya yung kahit anong shape. Tapos, delete. So, madi-delete na siya. Or, ang pwede nyo gawin, ganyan lang siya. Siya na ang bahala mag-form kung ano yung form na gusto nyo gawin dun sa hinighlight nyo. Tapos, yan. So, yan. Pwede pang erase yung lasso tool. So, number 2, dun pa rin, polygonal lasso tool. So, sa word na polygonal, so, ibig sabihin, mag-form siya ng mga shapes. So, pag pindot nyo dyan, pag click nyo, so, yan, straight line lang siya. So, yan. So, yan. Sin shapes ang mangyayari. Kanina kasi, di ba, kahit anong itsura. So, ngayon, shape siya. Kaya kasi nga, polygon na lasso tool. So, yan. Mabubura siya. Tapos, para ma-deselect, Control D to deselect. Tapos, pangatlo, dun pa rin sa lasso tool, magnetic lasso tool. So, ano yung magnetic lasso tool? Ito, medyo amazing to. Ayan. So, pindutin nyo dito. So, kung ano yung shape ng pictures, yun yung kukunin niya. Parang imamagnet niya. Pero, dapat careful kayo kasi tulad niyan. Tayo ko ng mali. So, kung saan pumunta kasi yung cursor nyo, yun yung imamagnet niya. Yan. Tapos ito, hanggang hindi kayo nakakarating dun sa end, sa beginning, hindi kayo nakakarating dun sa beginning dun sa unang click nyo, hindi yan matatapos. So, yan. Para lang nyo siyang itinitrace. So, trace yan. Yan. So, malalaman nyo na select na siya pag may mga dancing lines na siya.
So, yan. Dahil may dancing line na siya, pwede nyo na yung Control C. Tapos, paste nyo na sa iba. So, kuha tayo ulit ng US paper. Ay, ayun. Transparent. So, paste. Ayan na siya. So, nakita nyo, dito sa part na to, hindi nakuha, diba itong part na to may black. So, ito, hindi nakuha yung black. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat kayo doon sa pagtitrace nyo. Kasi, kung saan nyo tinapat yung mouse or cursor nyo, yun yung imamagnet niya para matrace. So, dapat gandahan nyo para yan. Hindi perfect. So, ganyan. So, yan yung pangatlo. Natapos na tayo sa mga lasso tool. Punta na tayo sa baba niya. Yung parang magic wand. So, ayan. So, may dalawa dito. So, pang-apat is quick selection tool. So, ito yun. So, quick selection tool, pag kinlik mo siya, walang mangyayari. Para pagka hinighlight nyo siya or dinrag nyo siya, yan. Kung hanggang saan yung pag-highlight, ulitin ko So, kunyari, hanggang dito. Yan. Quick selection siya. Kung saan yung mga pinag-highlights nyo. Yun yung, tapos, yan, highlight na siya lahat. So, quick selection nga siya. So, pwede nyo, katulad ng dami kong click, diba? Ang dami kong click na ginawa. So, yun ang gawin nyo din. Para, tapos, yan. So, dancing line na siya. Delete nyo lang. Click nyo lang yung delete sa, so, ayan siya. Control D to deselect. Nabura na yung background. So, ganun yung quick selection tool. Tapos, yung pang ilan na? Yung pang-lima natin. Magic wand. So, sa magic wand, kung ang quick selection tool, pag kinlik nyo, pag pinindot nyo, wala nangyayari. Pag ito, pag pindot nyo, tada! Ayan siya, mga tropa. Parang may dancing line din siya. Pero, ang difference nila kasi is ng quick selection tool. Ito, pagka kinilik nyo, may nangyayari na agad. Tapos, pero pagka kinilik nyo ulit to, na-deselect na yung isa. Dito naman siya ulit. Hindi katulad ng sa quick selection tool na pwede nyo ma-click lahat at sabay-sabay maburahin dito. One at a time. So, pag click nyo yan, delete. Tapos, delete. So, ayan. Tapos, click nyo lang ulit para ma-deselect. Or control D to deselect. At nadigay ako. Sorry. So, yun. Yun yung pang-lima natin, paano magbura. Then, yung pang-anim, So, yung pang-anim, clone stamp. So, gagamit tayo ulit ng bagong, ayan. So, medyo maliit yung picture, kaya lalakihan ko, ha. So, ayan. Yung pang-anim natin is clone stamp. Ito, yung parang yung tsura niya, yung icon niya is pang stamp. Clone stamp. Yan. Paano gamitin yung clone stamp? Paano siya nakakabura? So, kunyari, itong pictures na to. Ayaw nyong makita to. Ito. Gusto nyong burahin siya. So, pipindutin yung clone stamp. Tapos, ito nakita nyo yung circle. Yan yung gaano kalaki yung space na gagayahin niya. So, medyo liitan lang muna natin. Ayan. Ganyan lang. So, nakita nyo, kinilik ko yung labas. Ito yung sinabi niya. So, para mag-effect yung clone stamp, nyari, itong color na to yung gagayahin natin. So, click nyo yung Alt. Ayan. So, ulit. Click nyo yung clone stamp, tapos Alt,
Tapos, click nyo. Ibig sabihin, itong area na to na kinlik nyo, yan yung color na gusto nyong ipalit doon sa buburahin nyo. So, ayan siya. Buburahin natin to. So, dahil ito may white, gayahin natin siya. Para kunyari. See? So, nabura nyo, natanggal nyo yung isang part ng picture. Tapos, the rest, walang nagbago. So, ayan. So, yan yung pag-erase gamit ang clone stamp. Okay. So, yan yung pang-anim. Tama ba ako? So, 3, 2. So, yan yung pang-anim. Okay. Yung pang-7, 7, ang pang-7, ito, yung literal na eraser. So, eraser tool. So, punta tayo uli kay SpongeBob. Ayan. So, eraser tool, nakita nyo na, sa eraser tool, wait lang. Sorry. So, pinindot ko ito yung eraser tool. Tapos, nakita nyo to, square siya. Kasi yung mode natin is naka-block. Pero, so, ayan, black, yan, naka-block. So, ganyan siya. So, kunyari, ang gusto nyo is brush. Ayan. Medyo lakayan natin para makita nyo. So, ayan siya. Naging circle siya. Tapos, pwede nyo na siyang burahin. So, yung medyo pangit lang sa eraser tool, medyo dapat galingan nyo kasi pag hindi tansyado yung bura nyo, syempre, ayan, tulad yan, nabubura yung color or nabubura yung design nyo. So, yan yung eraser tool. Tapos, background eraser tool. So, pag pinindot nyo yan, so, lakayan uli natin. So, ayan. Diba? Kahit saan nyo burahin, yan. Nabubura talaga siya. So, ayan. Yan yung background eraser. Parang pareho lang sila ng eraser tool. Yan. So, yung magic eraser tool, dahil may magic siya sa word, magic talaga siya. Tingnan nyo mangyayari mga tropa. Pag isang click ko, nawala na siya. Kasi magic nga eh. So, ayan. Parang same function siya ni quick selection tool or ni magic wand. Pero ito, wala nang pipinduting delete. Diretso na siya. Kasi magic. So, ilan na? Pang ilan na yon mga tropa? Pang 9. So, yung pang 10, yung medyo toxic. Medyo matrabaho. Gagamitin natin tong pen tool. Ito, yung parang yan. Parang pluma rin ni Rizal. So, yan yung pen tool. Ito. Gamitin natin yung pen tool. Para saan yung pen tool? Para siyang magnetic lasso tool. Pero ito kasi, mas maganda gamitin kasi mas accurate siya. Kasi ma-shape nyo talaga ng maayos yung design. Pero yun nga, toxic siya. Di man pangit yung word na toxic. Medyo mahirap siyang gamitin, lalo na pag di kayo kasanay kasi yun nga, matrabaho siya. So, ngayon mga tropa, lalakihan ko muna yung design. 100 ko yung design. Para maglaki dito. Ayan. So, lalakihan natin. Tapos, so, yan nga. Yung hindi ko pa na-discover yung paggamit ng pen tool. Ganito lang ako mag-pen tool, mga tropa. Ayan. Papindot-pindot. So, maraming anchor point. So, diba nakita nyo dyan, no? Add anchor point, delete anchor point.
So, itong mga, sorry. Ginawa ko. Itong mga dot na yan yung mga anchor point. So, pero dahil may natutunan na ako, natutunan ko paano na gamitin yung pen tool. Ganito lang siya. Kadali pala mga tropa. So, click. Tapos, click and drag. So, na-shape na siya. Tapos, click and drag. So, nakita nyo ito mga tropa. Parang hindi pa siya pantay. Pindutin nyo yung Alt. Tapos, pag naging parang B-shape na yung pen tool nyo, saka nyo i-move. Yan o. Para mag-shape talaga siya. So, yun. Click and drag lang lagi. So, click and drag. So, Alt. Tapos, click and drag. Tapos, Alt ulit. Iangat natin to. So, kaya sinabi ko matagal siya gawin kasi nga ganito siya. Pero kung kaya na ng powers nyo yung medyo mahabang click and drag, masi-shape nyo naman talaga siya ng maayos. Mas maganda, mas konti yung anchor point nyo. Yan. So, matagal siya kasi katulad nitong design natin. Madaming alon-alon si SpongeBob. Kaya din si SpongeBob yung pinili ko kasi nga ma-shape si SpongeBob. So, para mas ituro ko ng ayos yung pen tool. So, yan. Click and drag. Tapos, ayusin natin.
Okay, so ito na yung last na anchor point natin. So, dapat sa last anchor point nyo, make sure na pag pinindot nyo yun is yun na talaga yung close kasi hindi na siya makikiclick and drag. So, ayan na. Then, pagka yan, so, pagka na-close nyo na, punta kayo sa paths. Then, itong load path as a selection, pindutin nyo yun. Tapos, para magkaroon ng dancing line. So, Control-C, then, paste. So, ayan na siya. Natanggal nyo na yung background na transfer nyo sa iba. So, yun yung pang-sampu natin na way paano makakabura ng background. So, kung umabot ka dito, salamat. Malapit na tayong matapos. So, yung bonus natin, kung wala kang PowerPoint ulit, kung wala kang Photoshop, pwede pa rin magbura ng background. So, yung background na site na pupuntahan nyo ay punta tayo kay Google. So, medyo mabagal na naman ang aking computer. Nagmamantika na ako. Sobrang init. So, ayan mga tropa. So, punta kayo sa Google. Hanapin nyo yung website na ayan, remove.bg. So, yung remove.bg yan ay free lang siya. Free lang siya. So, pagpunta kayo dyan, remove.pg, upload nyo lang yung pictures niya. So, kunyari, si SpongeBob, ito, drag ko lang siya dyan. Magiging transparent na ulit yung, yan, diba? Siya na mismo gagawa ng pag-erase ng background para sa'yo. Tapos, download na lang. Tapos, save nyo na sa computer nyo. So, ayan mga tropa. So, doon nagtatapos ang ating Photoshop tutorial. So, kung nagustuhan nyo to mga tropa, pahit naman ng like button. Then, comment kayo below kung may mga suggestions pa kayo or may iba pa kayong way na alam paano mag-delete ng backgrounds. So, share nyo lang dyan sa comment section. Then, kung di ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button. Sama mo na pati notification bell para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, yun mga tropa. See you in my next vlog. Always stay positive. Enjoy life because life is short. Bye!